Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mas nakakaraming Pilipino naniniwalang dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war against drugs ayon sa Social Weather Station Survey. National Security Advisor Eduardo Año itinangging may nangyaring sabuatan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapauwi kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, mas dapat unahin ayon sa political analyst. Presidential Communications Office at Cybercrime Investigation and Coordination Center nagsali puwersa kontra fake news. Mga isyu kaugnay sa fake news muling hihimayin sa Kamara. At 45 days na limit sa PhilHealth tuwing maa-admit, inalis na. Sa detalye ng mga balita, pabor ang mahigit sa kalahati ng mga Pilipino na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng social weather stations. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Dapat lang talaga kasi maraming nadamay, lalo-lalo na yung mga walang kasalanan. Sa ngayon, yung ginagawang parusa, dapat lang gawin sa kanya. Ang dami niyang pinatay na tao eh. Tapos naging policy yun ng gobyerno na patayin, inutusan niya yung mga polis. Yes po, kasi nobody is above the law. For me, hindi po. Kasi nung nakaupo po si President Duterte, marami din po talaga yung nagawa niya. Magkakaiba ang reaksyon ng taong bayan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Pero ayon sa survey ng social weather stations, mahigit kalahati ng mga Pilipino o 51% ang pabor na mapanagot ang dating Pangulo. 25% ang disagree o hindi sangayon, habang 14% ang undecided. Pinakamaraming pumabor sa Visayas na 62%. Habang 45% sa Metro Manila ang pabor na mapanagot ang dating Pangulo. Pinuri naman ng Malacanang ang resulta ng survey. May mga nakita po rin tayo na yung iba ay undecided, yung iba ay hindi well-informed of the situation. Dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan, ang resulta ng survey ay magpapalakas ng loob ng EJK victims para tumestigo sa ICC. Yung mga families ng mga victims, ang tagal ng takot na lumabas. Ngayon, mas malaki yung chance na lalabas sila and magpa-participate sila. Ginawa ang SWS survey mula February 15 to 19, 2025. Nilahukan ng 1,800 registered voters nationwide bilang respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Sakaling mahatulang guilty ng ICC, si Duterte ay maaaring masintensyahan ng hanggang 30 taong pagkabilanggo. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Humarap sa pagdinig ng Senado ang ilang opisyal ng pamahalaan para ipaliwanag ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi nila na kidnapping ang nangyari sa dating Pangulo. Si Daniel Manalastas ng PTV para sa Balitang Pambansa. Lagpas isang linggo matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bira ng warrant mula sa International Criminal Court, inusisa ng Senate Committee on Foreign Relations ang naging paraan at proseso sa pag-aresto. Buong puwersang humarap ang mga opisyal ng pamahalaan at idinepensa ang mga naging proseso. Pagtitiyak ni National Security Advisor Eduardo Año, walang grand conspiracy o sabuatan sa pag-aresto sa dating Pangulo. It was only on Tuesday morning, March 11, 2025, that I learned that there was already an Interpol red notice and that the ICC warrant of arrest would be served. There was also no intelligence operation. It is utterly unacceptable and unfair
that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. My loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Ilang beses na pagtalunan sa pagdinig ang usapin sa jurisdiksyon ng ICC, pero nanindigan si Justice Secretary Boying Remulla na walang jurisdiksyon ng ICC sa atin bilang bansa. Pero may pinaliwanag siya tungkol sa international humanitarian law. As non-members of the ICC and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country, but over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law. That is a universal value being held by the whole world today, that people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world. Pinabulaanan din niya na nakipag-usap tayo sa ICC at ang alegasyon ng kidnapping. Dinepensahan rin ng DOJ ang legalidad na nangyaring pag-aresto. Whatever relationship we have is on an arm's length basis, meaning very transparent if ever. But we have never spoken to them. Hindi yung kidnapping or yung extraordinary. Hindi po kidnapping. Wala hong nangyaring kidnapping, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am. Meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Ang pinili po namin, executive action po, surrender po. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Yung mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Naungkat din na naging pamamaraan ng PNP sa pag-aresto sa dating Pangulo. Gitan DILG na bigyan ng pagkakataon si Duterte na gamitin ang kanyang legal na remedyo. They had their chance to seek legal remedy as shown by the actions of their lawyers by approaching the Supreme Court. So there was no due process denied, ma'am. Si General Torre naman, pinaliwanag kung bakit kinailangan na gumamit ng puwersa na mangyari ang arestuhan. Yes, so you admit you forced them, you used violence. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap. Masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga. Then, ma'am, it's already unreasonable. I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious. Nilinaw din sa pagdinig ang nag-viral na video na kung saan may hilaan umano na magaganap. Pero sabi ng ilang senador, dapat na bigyan ng kortesiya ang dating presidente. Can you justify why you said that hihilayin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. The threat of hihilayin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Lawyer, sir, Attorney Mijal Dea, and actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente. Sabi ni Torre, pinigilan ni dating Pangulong Duterte na lumala ang sitwasyon at kusa itong sumama at sumunod naman sa mga otoridad. Humarap naman sa pamamagitan online si Vice President Sara Duterte sa pagdinig. Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Walang nakitang problema ang Malacanang sa pagdinig ng Senado hinggil sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang problema kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang pangunguna ni Senadora Amy Marcos ng investigasyon patungkol sa legalidad ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagkausap sila ng Pangulo at sinabi nitong hindi niya ito tinututulan gayong pagpapakita din ito sa taong bayan ng pagsunod sa batas. Kaibayuan niya ito sa panahon ng nakaraang administrasyon na hindi pinapupunta ang mga cabinet members kapag ipinapatawag sa mataas na kapulungan. Hindi aniya gagawin ni Pangulong Marcos ang gayong hindi pagpapapunta ng mga opisyal na ipinapatawag ng Senado para na din ipakita na walang dapat na itago
Bukod sa para sa katotohanan, dagdag ni Atty. Castro ay naisaan niya nilang ipakita kung ano ang ginawa nila nang naaayon sa batas. Pag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Sa kabila naman ng hindi pagtutol kaugnay ng ginawang pagdinig ay hindi naman maunawaan sa kabilang banda ng palasyo sa kung ano talaga ang dahilan sa pagpapatawag pa ng pagdinig sa Senado para sa legalidad ng ginawang pag-aresto sa dating presidente. Punto kasi ni Atty. Castro, may umiiral na naman batas na RA 9851 na siyang ginamit na batayan sa pagdakip sa dating punong ekutibo. Dagdag ng PCO official na kahit ang mga legal luminaries o mga eksperto sa batas katulad ni retired SC Associate Justice Antonio Carpio ay naaayon sa batas ng ginawang pagto-turnover sa dating presidente sa ICC. Nakasaad aniya sa Section 17 ng RA 9851 na maaaring i-extradite o isuko sa International Court ang dating Pangulo. Hindi natin alam kung ano po ba talaga ang dahilan kung bakit nagpatawag ng hearing at maliwanag naman po kahit po sa mga ibang mga eksperto natin sa batas, katulad po ni Chief Justice Carpio, no? Retired Justice Carpio. Sinabi naman po na naaayon po ang nagawa sa pag-surrender po ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Mga eksperto naghayag ng opinyon higil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isang abogado naniniwala na malabong pagbigyan ang hiling ng dating Pangulo na sa Pilipinas dinggin ang kanyang kaso. May Balitang Pambansa si Gab Villegas ng PTV. Binabalaanan ng ilang eksperto ang paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kidnapping ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Attorney Mike Chiu, head ng International Criminal Law Program ng University of the Philippines Institute of International Legal Studies, pagkaiba ang kidnapping at paraan ng pag-aresto kay Duterte. I don't think it's kidnapping. Kidnapping is what we usually see in the revised penal code when it's a private person abducting or taking another person against their will and depriving them of their liberty. But ito is a case of a state that transferred or surrendered a person, well, according to the government, no, based on a law that allows them to do that, and also based on its obligations under an international agreement or an agreement with the Interpol. Sabi naman ng senior lecturer ng UP College of Law na si Attorney Amando Ligutan, hindi makakaapekto sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ni Duterte ang paraan ng pag-aresto, kahit pa ito ay illegal. In international criminal law, we follow this principle. Male captus, bene detentus. Repeats, it is male captus, bene detentus. What does it mean? It means, even if the arrest is illegal, right? It does not mean that the detention that follows is also illegal. I.e., it means it is possible that the arrest is illegal, but the subsequent detention would be legal. Malabo ring pagbigyan ng hiling ni Duterte na dinggin sa Pilipinas ang kanyang kaso. Sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi matutuloy o hindi magkakaroon ng oportunidad na dinggin ang kaso dito sa Pilipinas. Gawa nga po na nasa The Hague na ang dating Pangulo. So, maghintay na lang po tayo kung ano yung mga pwedeng mangyari sa susunod na linggo or buwan. Kasi nga meron pa rin mga nakabinbin na kaso sa Korte Suprema na related po sa issue nung saan ba dapat litisin ang Pangulo, dito ba sa Pilipinas or sa ICC. Pero sa opinion ko po sa ngayon, mukhang malabo po na agarang maibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo para dito siya litisin sa kung anumang kasong pwede isampa sa kanya. Kaugnay naman sa pahayag ni Senate President Chis Escudero na hindi papayagang maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa premises ng Senado, pwedeng arestuhin ang dating PNP chief kahit saang lugar kapag lumabas na siya sa gusali ng Senado. So kung siguro nasa Senado si
Senator De La Rosa, hindi makakapasok kung sino man yung magsaserve ng warrant kasi sagrado sa Senado yung kanilang buildings, yung institusyon nila, sila yung may control nun, may sarili silang security. So, at saka independent branch or chamber of government naman siya, no? Pero kung mahanap nila si Senator De La Rosa sa ibang lugar na hindi sa Senado, wala namang makakapigil mag-serve nung warrant na iyon. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga matatanda sa bansa. Kahapon, 6 na senior citizens ang nabigyan ng tulong. Kabilang sa mga ibinigay ay mga hygiene kits, bigas, biskwit, gatas, kape at iba pang pangunahing pangangailangan. Bahagi ito ng ika-128 anibersaryo ng Office of the President. Sa halip na Bring Duterte Home, dapat ay Bring Roque Home. Ito ang sinabi ng isang political analyst kasabay ng panawagan kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na harapin ang mga responsibilidad at pananagutan nito sa bansa. Ayon kay Professor Antonio Contreras, taktika lang ni Roque ang pananatili sa the Netherlands para hindi siya maaresto ng Kongreso. Mawawala na kasi ng saysay ang warrants of arrest laban sa kanya kapag natapos ang sesyon. Sinabi ni Contreras na wala ng dahilan para manatili sa the Netherlands si Roque dahil hindi naman siya kasama sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Ayon pa kay Contreras, hindi nakakaganda sa imahe ng Senado kung magiging kanlungan ito ni Senador Ronald De La Rosa sakaling ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Pag nagpalabas na po ng arrest warrant, ang National ang NPS, pag meron ng probable cause doon, abay talagang na yung ibang issue na yung criminal case yun at non-bailable. O siya, ang international police naman ngayon, ang Interpol naman, ang hinga na kanila ng tulong para tugisin at arrestain siya sa ibang bansa kung hindi pa siya umuwi. Hindi magandang optics o natingnan ng Senado ay kumakanlong ng mga tinutugis ng batas o may mga arrest warrant. At saka kapag ang Senate ay wala sa session, hindi pwede na magkaroon siya ng immunity na kasi nakalagay sa saligang batas, yun lang yung sakop na pwedeng kanlungin ng Senado ang isang senador habang nasa session at hindi matindi ang kaparusahan. Isang online app kontra fake news ang nakatakdang ilunsad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kung saan target nito ang mabilisang pagtukoy sa mga maling impormasyon lalo na ngayong darating na halalan. Gamit ang tool na bibilihin ng CICC, nasa 30 segundo lang daw ang itatagal para matukoy kung fake o hindi ang isang impormasyon. Ayon sa CICC, nakatakda itong ibigay ng libre sa Commission on Elections, mga independent fact-checker at iba pang institusyon. Sa bisa ng isang kasunduan, pinagtibay ng Presidential Communications Office, CICC at Scamwatch Philippines ang kooperasyon para tugunan ang disinformation sa bansa. Bubuo din ng National Deep Fake Task Force na tututok sa mga social media content para mapigilan ang pang-aabuso sa social media. Meron tayong pag-create ng National Deep Fake Task Force sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Ito ho ay susuportahan ng CICC, DICT, NBI, and other government offices na tutulong sa pagsugpo nitong mga disinformation drive, not only against the government but against the individuals here in the country. Masyadong bastardized na ang ating social media and we have to address it. And this is one of the concrete actions we're taking. Ngayong araw ng Biyernes, tiyak na dadami ang mga motoristang papasok at pauwi ng kanilang trabaho bago mag-weekend. Isa sa mga apektadong kalsada dyan ay ang EDSA. Alamin natin ang lagay doon kay JM Pineda ng PTV Live. JM? Naomi, ngayong huling araw nga ng linggo ay sasabak ang mga motorista natin dito sa rush hour dito sa EDSA. At sa ngayon nga, heavy traffic na yung nararanasan ng mga motorista dito sa EDSA Cubao. Partikular na yung flyover, kung makikita niyo sa aking likuran, yung flyover papunta sa Santolan bago mag-Campo Crame.
ay talaga namang siksikan na yung mga sasakyan at bumper to bumper na ang nararanasan nilang biyahe. Wala pang alas 6 ng umaga pero may mga pagsigip na ng daloy ng trapiko sa ilang parte ng EDSA. Partikular na sa mga choke points gaya ng Cubao, Santolan, Ortigas, Muñoz at ilang parte ng Mandaluyong. Tuloy-tuloy man ang takbo ng mga sasakyan, nagkakaroon pa rin ng pagbagal sa ilang mga flyover at underpass dahil karamihan ng mga sasakyan ay dito nagsisiksikan. May mga bahagi naman ng EDSA na banayad ng takbo at walang traffic. Ang mga motorsiklo nga ay kanya-kanyang singit na rin at makaiwas lang sa mahabang pila ng mga sasakyan. Sa mga ganitong oras, pinapayuhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gamitin ang mga mabuhay lane sa paligid ng EDSA. Makakatulong daw kasi ito para makaiwas sa mga congested o bottleneck areas gaya ng EDSA sa tuwing rush hour. Samantala, sinabi ng Department of Transportation, inaasahan pa ang pagbigat ng trapiko sa EDSA kapag nagsimula na ang rehabilitasyon nito sa huling bahagi ng Marso. At kaya mahaba-habang pasensya pa dapat ang bunuin ng mga motoristang araw-araw dumadaan sa EDSA. Ang gagawing rehabilitasyon ay parte ng paghahanda ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Naomi, paalala naman sa ating mga motorista na bawal bumiyahe simula 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Ang mga sasakyan na may plakang huli ay 9 at 0. Yan muna ang latest dito sa EDSA. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, balita mula sa Philippine News Agency, tinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Union Digital Bank President at Chief Executive Officer Henry Roel Aguda bilang bagong Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang appointment ni Aguda ay inanunsyo ng Presidential Communications Office. Ayon sa PCO, bihasa si Aguda sa teknolohiya kaya napili siya ng Pangulo bilang kapalit ni Ivan John Oy na nagbitiw sa pwesto nitong mga nakalipas na araw. Bago na-appoint sa DICT, si Aguda ay nagsilbing Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council ng Marcos Administration. Tungkulin niyang makipag-ugnayan sa pribado at pampublikong sektor para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin sa Philippine News Agency, idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang April 1 bilang regular holiday sa buong bansa bilang paggunita sa Eid al-Fitr o Pista ng Ramadan. Nilagdaan ng Pangulo ang Proclamation No. 839 kasunod na rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ayon sa Pangulo, dapat lang ideklarang regular holiday ang April 1 upang maalala ng mga Pilipino ang kahalagahan ng relihiyon at kultura sa ating bansa. Isa lang ang Eid al-Fitr sa pinakamahalagang pagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim 3 araw matapos ang isang buwang pag-aayuno o fasting. Malaking tulong sa mga Pilipino na sumasailalim sa mahabang gamutan, kaya itinanggal na ng PhilHealth ang 45 days limit sa lahat ng benepisyo nito. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Walang patid ang pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado na wala nang dapat ipangamba ang miyembro nito dahil inalis na nila ang 45-day limit sa lahat ng ibinibigay nitong serbisyo. Ito po ay datihan dahil wala pa hong computer noon eh. So talagang nagtatara-tara yung ating mga clerk. Ngayon naman pong may mga computer na at nakikita naman po namin yung kadahilanan ng pag-re-readmit o yung pagtagal po ng paggagamutan na humihigit sa 45 araw, ay tinanggal po namin yan. Paliwanag ni Mercado, kaakibat ito ng tinanggal na 7-day readmission limit ng state insurer. Isinaalang-alang din kasi nila ang mahabang gamutan ng ating mga kababayan gaya ng chemotherapy. Sakop din ito ang lahat ng inpatient and outpatient sa lahat ng accredited healthcare facilities ng PhilHealth. Pagtitiyak ng state insurer, patuloy nilang pagagandahin ang kanilang serbisyo, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos. So ito pong mga inilalabas po naming mga bagong benepisyo ay tungo po doon sa aming adhikain na ang bawat Pilipino po ay mabigyan po natin ng benepisyo. At ayon nga po sa binigay na direktiba ng ating mahal na Pangulo,
ay tuloy-tuloy ang serbisyo at palalawigin pa natin ang benepisyo. Magiging epektibo ang naturang polisiya ng PhilHealth sa darating na April 3. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Mas maraming produkto at pagkain ang matutuklasan dahil sa Food Quality and Safety Laboratory sa Region 2. Malaking tulong yan para matiyak ang food security ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa na Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Kung dati nakatago at nakakahon lamang ang mga pagkain at inumin na ito ng mga mag-aaral at ng micro, small, medium entrepreneurs, ngayon maaari na nila itong pagkakitaan at mailabas sa merkado. Meron na kasing Food Quality and Safety Laboratory na itinayo sa Cagayan State University Andrews Campus sa Tuguegarao City sa tulong ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ng DOST. As I have said a while ago, we have a lot of food products specifically because we have also a lot of raw materials to be processed into something that is actually lengthening their shelf life. These are actually highly perishable products and we need to process them. Ito ang kauna-unang Food Quality and Safety Laboratory na napundohan ng DOST sa Cagayan. Ibig sabihin, hindi nalalayo ang mga food innovator para magpasuri ng kanilang mga bagong tuklas at bagong gawang produkto na isa sa mga requirements para makapag-apply ng Food and Drug Certification bago ito mailabas o maibenta sa merkado. Sa ngayon, meron na mahigit 20 mga produkto ang nakahilera sa Food Quality and Safety Laboratory na CSU na nakatakdang suriin ng kanilang chemist. Tugon din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food security at food sufficiency ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Villacampa, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.